Dito tayo sunod, mga kababayan. Ay, naku mga DDS ngayon, mukhang bakasyon muna kayo mga DDS. Masakit pakinggan yung mga vlog ng mga BBM vloggers. Masakit pakinggan yung mga vlog ng BBM vloggers. Puro na lang malas. Malas sa DDS. Oh, ito yung sunod. Good news sa mga good news sa mga loyalista at kakamping, bad news sa mga DDS. Bakit? Ano na naman 'yan? Sara Duterte tinabla ng Supreme Court petisyon niya sa impeachment na kaning ni ang tawag ani may tinawag siya yung petisyon niya na fishing expedition lang daw ang kanyang impeachment. Kaya pinitisyon niya sa Supreme Court para ipatigil. Ang ginawa ng Korte Suprema, binasura, tinabla. Paano yung mga tuta ni Digong doon? Baliktara na kay BBM? Yan ang tanong ngayon. Sara, tinabla ng Supreme Court. Na, patay tayo dyan. Mauman akong giingon dahil karon. Sara Duterte, tinabla ng Supreme Court. Pakinggan natin. Patay. Dismissed dahil sa mootness. Ito ang dahilan ng Korte Suprema sa pagpapawalang bisa sa mga pinagsamang petisyon na kumo-question sa mga pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ay hindi na kailangang resolbahin ang mga issue sa petisyon. Ayon sa Korte, ito ay dahil naaprubahan na at naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang mga dinismiss na petisyon ay magkahiwalay na isinampa ni Attorney Israelito Turion at ng kampo ni VP Duterte. Kinwestiyon ng mga ito na lumampas na umano sa kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng Kamara sa pangangalap ng ebidensya at pagpilit sa mga saksi na humarap sa kanilang pagsusuri. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang pagpadala ng Articles of Impeachment ay hudyat ng pagtatapos ng papel ng Kamara at ang simula ng kaso sa Senado bilang isang impeachment court. Dahil dito, ang mga aksyong nais pigilan ng mga nagpetisyon ay ganap nang naisagawa at hindi na mababago ng anumang desisyon ng Korte. Bagamat kinikilalaan niya ng Korte Suprema na maaari silang maglabas ng desisyon sa mga isyung moot sa exceptional cases, sinabi nito na wala na nakitang sapat na basihan para ilapat ito sa kasalukuyang usapin. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Ito mga kababayan, gusto kong madaliin ang pagkaintindi ninyo. Hindi ako abogado pero siyempre nagbabasa din po ako sa batas. At nakikinig din po ako sa mga reaksyon ng mga abogado, nakikinig din ako. So ito i-share ko sa inyo yung aking pagkaintindi dito. Alam niyo kung bakit binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Sara? Dahil siya'y inimpeach ng Congress at Senado, ganito po yan. Hindi po kasi pwede mangialam ang Korte Suprema dito. Una, ang Korte Suprema po ay mga impeachable official din po sila. Katulad lang sila sa mga senador. No? Katulad sa mga senador judge ngayon. 'Di ba hindi nangingialam ang mga senador? Nagtatanong lang sila at hindi sila magpapahalatang bias. Sila Aimee at si Cayetano lang naman ang nagpapahalatang bias eh. Kasi una, mga kababayan, impeachable official din sila. So kung mangialam sila dyan sa impeachment ni Sara, pareho lang din naman sila. Huwag nilang sabihin, lahat sila dyan sa Supreme Court, perfect, pek. Walang mali. Yan ang rason na kung bakit binasura ang petisyon ng kampo ni Sara na ipabasura ang impeachment ngayon dahil hindi talaga sila pwede mangialam dyan. Kasi bakit? Ang Korte Suprema po ay mga impeachable official din po sila. So kumbaga dapat neutral lang sila. Hindi sila mangingialam. Ang dapat gumawa diyan ay ang prosecution, defense ni Sara at ang Senado. So kung ano man ang desisyon ng Senado, dadalhin sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, dadalhin sa Ombudsman. Pagdating sa Ombudsman, doon na malalaman kung si Sara ba ay ikulong, si Sara ba ay kasuhan, si Sara ba ay makonvict, no? Diyan na malalaman. Ang kanila dapat gagawin ng Supreme Court ay patas lang sila, titimbangin lang nila. 'Di ba? Alam niyo na mga kababayan, sandigang bayan lang ang may power diyan. Hindi ang Supreme Court, hindi ang Ombudsman, ang sandigan bayan. Kaya nagtatanong lang ako. OJT pa ba yung mga abogado ni Sara? Nagtatanong lang ako, OJT pa ba yan sila? Kasi parang hindi nila alam eh.
Alam nila lumusot. Pero hindi nila alam gawin. Parang ganun eh. Pati ako naguguluhan sa kanila eh. Ang dami nilang kimirot-kemi, tapos hindi nila alam yung result. Ano yun? Nag-OJT pa ba yung mga abogado? Nagtatanong lang ha, mga kababayan. Estudyante pa ba yung mga abogado niya? Akala ko ba mga di kampanilya na daw? Pero bakit yung isang ang abogado ni Sarah na kinain ng nilamon ng buhay ni ano eh. Nilamon ng buhay ni Attorney Lorna Kapunan eh. Nilamon ng buhay. Bakit? Ang sabi niya kanina, yung dokumento daw ng prosecution ay hindi daw masasabing original kasi Xerox lang. Ang sabi ni Lorna Kapunan, poproblemahin mo yung dokumento namin. O di sige, akin na yung dokumento nyo. Ayan na lang ang gamitin natin kasi puro kay reklamo eh. Alam niyo yung style kasi ng grupo, kampo ni Sarah, puro sila delaying tactic. Halimbawa, ito, meron akong papel. Dito nakalagay ang ebidensya at mga kaso ni Sarah. Ang kanilang gagawin, yun bang papel na hawak mo, original ba yan? Yan ba ay authenticated ba yan? Meron bang serial number yan? Kasi sa amin meron. Ngayon, sabi ni Lorna Kapunan, di sige, sabihin natin Xerox yan. Xerox yan. Sige, itapon natin yung sa House of Representative na dokumento. Akin yung dokumento nyo, yan ang gamitin ko. Imposible naman ngayon pag hinalaan nyo pang peke yan, sa inyo na galing. Hindi, nilamon silang buhay. Ito yun mga kababayan, tignan nyo. Kaya nga sabi ko, ano ba to? Ano bang nangyari sa kanila? Ito yun mga kababayan. Tingnan nyo ha. Wait lang. Ayan, naglo-loading. Being compared with our own copies, Your Honor, so we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. Counsel, that is precisely the opportunity the court is opening a chance for you to do so, to compare it with your copies of your ARs. Perhaps to restore a level of trust on the side of the defense. Maybe we can even use their own documents. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe if that will solve the problem of this court, we will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay, Of then course not, maybe that counsel. is a But possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Yung abogado ni Sarah nagtawag ng mama. Mama, ano to? Nahuli yung dokumento, reklamo tayo sa dokumento, baka peke yung dokumento nila ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, yung dokumento lang daw natin gamitin. Puro kasi tayo reklamo. Huwebes, Biyernes, manood pa daw siya Odyssey. Delaying tactic kasi. Ayan, alam mo sa totoo lang yung mga abogado ni Sarah, maraming pa kayong bigas na kakainin. Diyos ko naman. Century na abogado si Kapunan. Reklamo ka, diling ka ng diling. Di akin na yung dokumento mo. Kung peke pala yung dokumento ng dokumento ni Luistro. Itapon natin yung peke pala yan. Akin yung dokumento nyo, yan gagamitin natin. Magreklamo ka pa. Huwebes, Biyernes, manood pa ko Odyssey. Hindi ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kaya ako sabi ko nga, ano to mga OJT pa ba to? Nilamong buhay. Of course not, Your Honor. Si ate, iyak. Ay, Diyos ko, mga kababayan, ba't nagkaganyan sila? Bakit ganon? Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, of course not, Your Honor. Sige, gamitin natin, Your Honor. Di ba? Kaya sabi ko, nag-isip-isip talaga ako, mukhang mas matalino pa yata ako dito sa mga to. Ay nako, ayaw ko magyabang pero kung tutuusin
Oo nga naman, di ba? Poproblemahin mo yung dokumento ng kalaban, meron din naman silang dokumento, pareho lang naman. Alam nyo, yung style kasi ng kampo ni Sara, i-delay nila ng i-delay. Halimbawa, wala kasi silang mabutas Wala silang mabutas doon sa ebidensya ng mga congressman. Kaya ang gawin nila, hanapan nila ng butas. Sabihin, di kami sure na yung dokumentong dala mo authenticated yan, totoo yan, baka Xerox lang yan. Sabi ni Lorna Kapunan, yung pala, wala kang tiwala, akin yung dokumento mo. Kasi kung anong nakasulat dito sa amin, ganyan din naman nakasulat sa'yo. O baka yan, original yan at baka magreklamo ka pa. Kaya sabi niya, of course not, Your Honor. Di ba? Di pahiya, nilamong buhay. Reklamo ka. Alam nyo, natatawa ako mag-isip bakit sila sasabihing peke yung sa mga kongresista, kay Lorna Kapunan, kila Jinky Luistro? Kung anong nakasulat doon kay Jinky Luistro, may kopya din naman sila. Di ba? Pwede ka namang mag-react doon kung halimbawa, number 1, 2, 3, 4, 5. Doon sa number 1, binasa mo, pag sumobra or may kulang doon, siyempre magre-react ka kasi pareho kay kopya So bakit idadahilan mo, peke yan, Xerox lang yan? So kailangan pa ba ng original? Pagbasa mo, pareho lang naman. Pareho lang yan sa maligo ka araw-araw. O bakit pag maligo ka araw-araw ba, ang mukha mo nagiging si Britney Spears ka? O pagising mo, wala, si Sarah ka pa rin. Di ba? Kailangan natin maligo at kailangan pareho tayo ng sabon. Hindi naman kayo pareho mukha. Di ba? Ganun lang yan. Ganun yan, mga kababayan. Araw-araw maligo. Kailangan pareho tayo ng sabon. Ang problema, hindi kayo pareho mukha. Ay, nako, mga kababayan, di ba? Kaya hindi talaga po pwedeng magpareho kayo ng mukha, kaya hindi kayo parehong mukha, pero ang sabon yung pareho. Oo, maniwala ako, pareho kayo ng ginamit tubig, pareho kayo ng ginamit sabon, pareho kayo ng baho. Kasi pareho kayo ng sabon, pero pagising mo, mukha ka pa ring tao. Yung kasama mo, mukha pa ring tae. Di ba, mga kababayan? So, yun lamang yung ating reactiones, no, mga kababayan, sa oras na ito. At alam nyo naman na medyo 1 minuto na lang alas 10 na. So, yun lamang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.